Paano kung sabihin ko na may simpleng inumin na pwedeng inumin paggagising sa loob ng 10 araw para makatulong magpa-flat ng tiyan at bawasan ang pagkabag? Maniniwala ka ba sa akin? Tingnan mo sa buong kasaysayan. Alam ng ating mga ninuno ang mga kakayahan ng mga natural na sangkap sa pagpapagaling. Alam nila na ang mga pinakasimpleng gamot ang siyang pinakamabisang gumana. Tulad ng paalala sa atin ng Biblia, sa Genesis, Kabanata 1, talata 29. Kaya sinabi ng Diyos, ibinibigay ko sa inyong lahat ng halamang namumunga ng buto sa buong lupa at lahat ng punong may bunga na may buto. Ito ang magiging pagkain ninyo. Ang karunungang ito mula sa Diyos ay tumutukoy sa mga biyayang ibinigay para sa ating kalusugan at kabutihan. Ngayon, nais kong ibahagi sa iyo ang isang pambihirang kombinasyon. Makapangyarihan at gawa sa 3 simpleng sangkap na pwedeng makatulong magpatag ng tiyan kung iinumin araw-araw. Hindi ito tungkol sa mga mabilisang solusyon o milagrosong lunas. Tungkol ito sa pagtutulungan sa natural na proseso ng katawan para mabawasan ang pamamaga at suportahan ang malusog na pagtunaw. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo ang 3 sangkap na nagpapabisa sa inuming ito tuwing umaga. Ang unang sangkap ay maaring ikagulat mo. Ito ay simpleng maligamgam na tubig. Hindi malamig, hindi masyadong mainit, kundi maligamgam na tubig na masarap inumin. Maaring iniisip mo, seryoso ba? Maligamgam na tubig lang? Huwag mong maliitin ang lakas ng simpleng elementong ito. Ang maligamgam na tubig ay may kamanghamanghang benepisyo para sa iyong sistemang panunaw. Ang pag-inom ng maligamgam na tubig ay nakakatulong mag-relax na mga kalamnan ng iyong sistemang panunaw. Isipin mong gaano ka-relax ang katawan mo sa maligamgam na paligo. Ganon din ang epekto ng maligamgam na tubig sa loob ng katawan mo. Ito ang tinatawag nating vasodilator, na ibig sabihin ay binubuksan nito ang mga daluyan ng dugo mo at nire-relax ang mga makinis na kalamnan na bumabalot sa buong sistemang panunaw mo. Ang pagre-relax na ito ay tumutulong para mas madali makadaan ang pagkain sa bituka mo, kaya nababawasan ang posibilidad ng paninigas ng dumi. Bukod pa dyan, ang maligamgam na tubig ay nagpapasigla ng produksyon ng mga ensimang pantunaw na mahalaga para sa pagdurog ng pagkain. Ito ay isang bahagi ng sistema ng pagtunaw. Ang maligamgam na tubig ay nagbibigay din ng pakiramdam ng kabusugan na maaring makatulong na natural na mabawasan ang iyong gana sa pagkain. Dahil mabilis lumalabas mula sa tiyan, napapabilis ang metabolismo na tumutulong magbigay ginhawa sa pagtunaw. Ang paggamit ng maligamgam na tubig bilang isang paraan ng pagpapagaling ay isang paraan ng pag-aalaga natin sa templo ng ating mga katawan. Ang pangalawang mahiwagang sangkap ay ang sariwang katas ng lemon. Ang mga lemon ay puno ng vitamina C na isang makapangyarihang antioxidant na tumutulong protektahan ang iyong mga selula laban sa pinsala at nagpapababa ng pamamaga. Kapag nilagyan mo ng lemon ang maligamgam na tubig, nakakatulong ito sa iyong pagtunaw sa iba't ibang paraan. Ang maasim na lasang citrus ay nagpapasigla sa mga panunaw na katas. Napansin mo ba kung paano napupuno ng laway ang bibig mo kapag nagmumumog? Parehong reaksyon ang nangyayari sa iyong tiyan at bituka na nagpapataas ng produksyon ng mga enzyme na tumutulong sa pagtunaw ng pagkain. Ang mga lemon ay may natural na anti-inflammatory na katangian na maaaring makatulong magpabawas ng kabag at hindi komportabling pakiramdam sa iyong sistemang panunaw. Kung nakakaramdam ka ng pamamagasing bituka o kolon, ang bitamina C at iba pang sangkap ng lemon ay maaaring magbigay ng ginhawa. Bagamat maasim ang lasa ng lemon, sa totoo lang ay may epektong nagpapaalkalina ito sa iyong katawan. Ang pamamaga. Ang bitamina at mga sangkap nito ay tumutulong magbalanse ng antas at pamamaga. Ang pamamaga at hindi komportabling pakiramdam sa iyong sistemang panunaw. Ang bitamina ay epektibo para sa pamamaga at hindi komportabling pakiramdam sa sistemang panunaw. Ang mga sangkap ng iyong sistemang panunaw. Kapag mas alkalino ang iyong katawan, mas maganda mong napoproseso ang pagkain at nababawasan ang naipong taba. Ang bitamina C sa lemon ay mabuti para sa immune system, kaya mas matibay ka laban sa sakit at impeksyon. Tandaan mo, ang malusog na immune system ay nangangahulugan ng mas kaunting pamamaga sa buong katawan mo, kabilang na ang iyong sistemang panunaw. Ang lemon, isang biyaya mula sa lupa, ay isa sa mga halamang nakagagamot
na ibinigay para sa ating pagkain at kalusugan. Ngayon ang ating ikatlo at huling sangkap, ang suka ng mansanas. Ang produktong ito mula sa pagbuburo ng mansanas ay may asidong acetic, bitamina, mineral, at kapaki-pakinabang na compound na tumutulong sa metabolismo. Ang suka ng mansanas ay tumutulong mag-regulate ng antas ng asukal sa dugo, kaya mas nagiging balanse ang pagsipsip ng asukal sa daluyan ng dugo, lalo na pagkatapos kumain. Tumutulong itong bawasan ang panganib ng resistensya sa sakit, Sa insulin, na siyang unang hakbang sa pag-develop ng metabolic syndrome at posibleng type 2 diabetes. Bukod sa pagkontrol ng asukal sa dugo, ang apple cider vinegar ay may kakayahang magpakilos ng naipong taba. Kung ang mga problema mo sa tiyan ay may kinalaman sa sobrang taba, makakatulong ang apple cider vinegar na mabawasan ang naipong taba na ito. Pinapabilis nito ang metabolismo ng taba para mas epektibong masunog ang taba. Bukod sa iba pang mga sangkap, ang apple cider vinegar ay may epekto rin ng pagkabusog na tumutulong sa iyo na makaramdam ng busog ng mas matagal at posibleng mabawasan ang kabuuang calorie intake mo. Pinapapalakas nito ang produksyon ng hydrochloric acid at mga digestive enzymes na tumutulong para sa mas mabilis na metabolismo, pag-iwas sa constipation, at pagbabawas ng kabag sa tiyan. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang apple cider vinegar ay maaaring magpababa ng antas ng LDL cholesterol o masamang kolesterol na nakakatulong para mabawasan ang panganib ng mga sakit sa puso at baluyan ng dugo. Tandaan, ang sukat ng baywang ay isang mahalagang palatandaan ng kalusugan ng puso. Sa pagbabawas ng sukat ng iyong baywang, tumutulong ka ring maiwasan ang mga kondisyon tulad ng mataas na presyon ng dugo at pagpalya ng puso. Ang suka ng mansanas ay may mga katangiang antimikrobiano rin, lalo na laban sa ilang partikular na bakterya, bukod pa sa mga aksyong antifungal at antiviral. Sumusuporta sa depensa ng iyong katawan sa iba't ibang paraan. Kapag inaalagaan natin ang pisikal na kalusugan, gamit ang natural na remedyo tulad ng suka ng mansanas, natutulungan din ang emosyonal na kalusugan at nabubuo ang mabuting kalusugan. Kapag pinagsama mo ang tatlong sangkap na ito, maligamgam na tubig, lemon at suka ng mansanas, talagang kamangha-mangha ang mga benepisyo. Sama-sama, pinapabuti nila ang pagtunaw. Inutulungan ang pagkain na dumaan sa iyong sistema ng mas mahusay. Sinusuportahan nila ang desintoxikasyon dahil ang mas maayos na daloy ng dugo ay tumutulong sa iyong katawan na alisin ang mga lason ng mas epektibo. Pinoprotektahan na antioxidant sa halong ito ang mga selula mo laban sa free radicals at binabawasan ang oxidative damage. Ang inumin ay nakakatulong pababay ng kolesterol at pamamaga kaya bumababa ang panganib sa mga sakit sa puso at mga ugat. Ilang sangkap sa kombinasyong ito ang sumusuporta sa depensa ng iyong katawan laban sa mga virus, bakterya, at fungi, kaya pinapalakas ang iyong immunity. Pinakamahalaga sa layunin nating magkaroon ng patag na tiyan. Tumutulong ang inuming ito kontrolin ang gana kaya mas madali kang mabusog at nababawasan ang posibilidad ng labis na pagkain. Ang inuming ito ay tumutulong sa metabolismo at pagbabawas ng gana, kaya nakakatulong maiwasan ang labis na pagdagdag ng timbang at nakakatulong sa pagkontrol ng timbang. Kamanga-manga kung paano ang simpleng sangkap mula sa kalikasan, kapag pinagsama, ay nagdudulot ng maraming benepisyo sa ating kalusugan. May particular na benepisyo para mabawasan ang paglubo ng tiyan at gumaan ang pakiramdam ng tiyan. Ngayon, tatalakayin natin kung paano mas maayos ihanda ang inuming ito. Napakasimple lang ng proseso. Magsimula ka sa 1 hanggang 2 tasa ng maligamgam na tubig. Hindi mainit, basta maligamgam at komportable sa balat. Magdagdag ng 2 hanggang 3 kutsara ng katas ng sariwang lemon. Pwede ring maglagay ng balat ng lemon para dagdag benepisyo. Sa huli, magdagdag ng 1 kutsara ng suka ng mansanas. tapos na! Tumatagal lang ng 1 o 2 minuto ang paghahanda. Pwede mong ihanda ang timplang ito at inumin ito ng minsanan sa umaga nang walang laman ng tiyan. O pwede mo ring hatiin sa 2 bahagi
isa para sa umaga at isa para sa hapon. Kung pipiliin mong hatiin, Gumamit ng kalahating kutsara ng apple cider vinegar sa bawat bahagi. Sa ganitong paraan, maaari mong mapakinabangan ang mga benepisyo ng hydration buong araw. bagaman maganda ang benepisyo ng mga sangkap na ito, Mahalagang gamitin ang mga ito ng matalino. Huwag susobrahan ang paggamit ng lemon. Ang sobrang dami ay maaaring makaapekto sa protektibong patong ng iyong mga ngipin sa paglipas ng panahon. Ang mga inirerekomendang dami dito ay ligtas para sa karamihan ng tao. Ganon din, gamitin ang apple cider vinegar ng katamtaman lamang. Ang sobra ay maaari magdulot ng iritasyon sa tiyan o makasira ng enamel ng ngipin. Isang kutsara bawat araw, maaring hatiin kung gusto mo, ay sapat na para makuha ang mga benepisyo ng walang panganib. Inirekomenda ng mga espesyalista na sundin ang regimen na ito ng 10 sunod-sunod na araw. Mapapansin mo na ang mga benepisyo sa loob ng panahong yon. Mas kaunting paglubo ng tiyan, mas maayos na pagtunaw ng pagkain, at posibleng mas patag na tiyan habang bumababa ang pamamaga. Pagkatapos ng 10 araw, magpahinga ng 3 araw. Tapos pwedeng ulitin ng panibagong 10 araw kung gusto mo. Maraming tao ang pinipiling gawing regular na bahagi ito ng kanilang umaga upang patuloy na makinabang sa mas maayos na pagtunaw ng pagkain at mas kaunting paglubo ng tiyan. Para sa mas magagandang resulta, pagsamahin ito sa balansing pagkain na puno ng gulay, prutas at whole foods, regular na ehersisyo at tamang pag-inom ng tubig buong araw. Ang paggamit ng mga sangkap na ito para sa kalusugan ay nag-ugat sa maraming henerasyon. Alam ng ating mga lolo't lola sa tuhod ang bisa ng simpleng natural na gamot. Sa maraming sistema ng medisina, tradisyonal na medisina sa buong mundo. Mula sa sinaunang Gresya, tradisyonal na medisina ng China at mga katutubong paraan ng pagpapagaling, pinahahalagahan ang mga sangkap na ito dahil sa kanilang mga katangiang nakagagaling. Ginamit ni Hippocrates, ang ama ng makabagong medisina, ang suka ng mansanas mahigit 2,000 taon na ang nakalipas para sa iba't ibang uri ng problema. Libu-libong taon ang bahagi ng mga tradisyong Ayurvedic ang mga terapyang gamit ang maligamgam na tubig. Pinahahalagahan na ang mga limon mula pa nung sinaunang panahon dahil sa kanilang pampreserba at pangmedisinang katangian. Tulad ng sinasabi sa atin ng aklat na Ecclesiastes, Kabanata 1, Talata 9. Ang nangyari noon ay mangyayari muli. Ang nagawa na ay gagawin muli. Walang bago sa ilalim ng araw. Ang karunungan sa paggamit ng mga likas na sangkap na ito para sa kalusugan ay napatunayan na sa paglipas ng panahon. Kapag ginagamit natin ang kombinasyong ito ng maligamgam na tubig, limon at suka ng mansanas, hindi lang natin inaalagaan ang ating sariling kalusugan, kundi pumipili rin tayo ng mga likas na sangkap na galing sa ating lupa. Ang tubig na sumusuporta sa lahat ng buhay. Ang mga limon na tumutubo sa mga puno sa ilalim ng araw. Ang mga mansanas na nagiging suka sa pamamagitan ng natural na pagbuburo. Ang mga regalong ito ng kalikasan ay nagpapaalala sa atin ng ating koneksyon sa daigdig at ng ating responsibilidad na alagaan ito. Habang tinatamasa natin ang mga benepisyo ng simpleng gamot na ito, alalahanin nating maging mapagpasalamat sa likas na mundo na nagbibigay ng mga sangkap na nakagagaling na ito. Ibahagi natin ang kaalamang ito sa iba na maaring makinabang dito at mangako tayong pangalagaan ng ating planeta upang ang mga susunod na henerasyon ay makinabang din sa kasaganahan nito. Maaaring makatulong sa iyo ang impormasyong ito na isalang-alang ang pagsasama ng kapaki-pakinabang na inuming ito sa iyong pang-umagang gawain. Kung susubukan mo ito sa loob ng 10 araw, maaaring magulat ka sa iyong karanasan. Tandaan, ang mabuting kalusugan ay isang paglalakbay, hindi isang destinasyon. At minsan, ang mga pinakasimpleng lunas ang maaring magdala ng pinakamalaking pagbabago. Alagaan mo ang iyong sarili. At tandaan na ang maliliit at tuloy-tuloy na mga hakbang ay maaring magdulot ng malaking pagbabago sa iyong kalusugan at kagalingan.